Ayan o, di ba sinabi ko naman, hindi lang African lovebirds po applicable ang color genetics na tinuturo natin po mga kaibon, no? Yung mga pinapalaganap natin sa buong Pilipinas. Applicable po sa iba't ibang parrot species, lalo na sa Budgerigar, mga kaibon. Kaya naman ito mga kaibon, itong masugid na taga-subaybay, solid supporter din, at kung mag-comment naman at magbigay ng mga reaction, nakakatuwa mga kaibon. Maraming learnings tayong makukuha sa isang Budgerigar breeder na si Geo Mini Avery, mga kaibon. Aba, 2023 lang siya nagsimula, pero mukhang ang bilis niyang pumikap, lalo na sa color genetics, mga kaibon. At alam niya na applicable din po talaga naman sa Budgerigar. Ito po yung tinatawag nating yung actually ang tawag lang talaga dito Budgerigar. Pero dahil nga meron ng mga English Budgie, yung naglalakihan na, yung modern Budgerigar na tinatawag, tinatawag na tuloy itong Australian Budgie, which galing naman talaga sa Australia ang Budgerigar, no? Yung iba, ang tawag dito, kilala sa tawag na parakeet, mga kaibon. Pero, kaya hindi ko po ito tinatawag na parakeet, dahil ang parakeet po, category. Ang dami pong iba't ibang parrot species na parakeet ang tawag. Ibig sabihin, kategorya yung parakeet actually. So, ang tawag po talaga dito, Budgerigar or Budgie or Australian Budgie. Kayo na bahala, pero talagang kumbaga technically, Budgerigar po ito. Ayun. Anong sabi ni Geo Mini Avery, mga kaibon, bakit gusto natin siyang i-feature? Ang daming learnings pagka nagko-comment ito, mga kaibon. Ang gaganda ng pied niya, oh. Ang daming pied naman. Naman. Ayun, ang dami niyang binabanggit dito, pero isa-isay natin. Ipapakita niya pa iba't ibang spangle niya rito. Ito ba yung double factor spangle niya? Yung spangle, maari pong parang lumalabas na dominant edge po ito. Parang yung spangle naman is counterpart ng dominant edge sa Alps sa African lovebird, sa I-ring group. Ito ayun, meron pa siya rito. Parang yellow face, ano ba ito? May sinasabi siya ditong clear wings na spangle na dilute, tama ba? Ayun, ito ba yung kanyang cinnamon ino o yung lace wing, tama ba? Red eye ba? Kung red eye to, parang cinnamon ino to, pwede rin ayun, ang dami, di ba? Ang gaganda naman. Ito, may sinabi siya rito, mga kaibon. Kasama po kasi namin si Geo Mini Avery nung webinar po ni Dirk Van Den Abil at saka ni Professor Uri Abdu, na ang nag-facilitate po. Saludo tayo kay Rupert Bernabe naman. Sabi niya, Sir, maraming salamat po sa opportunity. Nakasama ako sa webinar kanina. Abay, talaga naman kasing very curious sa color genetics. Nakakatuwa. Kaya nung nagkaroon ng slot, sinama ko na siya. At ito po yung madalas magtanong actually. Kaya nakakatuwa. Natutuwa si Dirk Van Den Abil. Natutuwa pag maraming tanong sa webinar Maraming salamat, bro. Doon sa mga turo mo din, dahil doon napadali lang din po ang aking intindi sa mga in-explain ni Sir Dirk. At 3 insights po, sir. Ganun po talaga kaseryoso mga breeders natin sa pag-iibon. Nakakatuwa naman po. Tumaas yung eagerness ko, lalo na mag-breed at pagbutihin ng pag-iibon. Yung ganitong bagay po na pag-attend sa mga webinar, napakalaki ng maitutulong, hindi lang din sa sarili, pati din sa industriya. Ayun naman. Tama naman po, no? Thank you so much po uli, sir. God bless. Ayun. Meron pa siyang mga sinabi dito, mga kaibon, Meron siyang tanong dito na maganda. Ito yata. Ayun. Itong magandang sagutin, mga kaibon, sabi ni Geo Mini Avery. Question, sir. Is there any chances din po ba na sa African lovebirds nakargahan ng iba't ibang mutations na makikita din po sa phenotype niya, most especially mga dominant traits po? Ayun, sabi niya, magkarga tayo ng magkarga. Karamihan mga dominant traits. Yun ang datingan niya. Kasi unlike sa Budgerigar, I believe, mas maraming restrictions, or limitations na combination of mutations sa Alps po. Ayan, tandaan nyo to. Ito mga kaibon, ipapaliwanag natin, Sabi niya, sa African lovebirds, ang napansin niya, maraming restrictions or limitations na combination of mutations sa Alps po. Ayun, Okay. Mga kaibon, siguro madalas niyang marinig kasi sa webinar nung nasa webinar.
Abay, nabanggit ni Dirk Van den Abil na karamihan nga ng mga breeder gustong-gustong magkarga ng magkarga o magkasa ng magkasa sa napakaraming mutation. So, anong nangyayari? Soup of the day. Yun ang tawag niya. Para ng soup. Hindi mo malasahan kung ano na yung mga ingredients. Sa dami ng ingredients. Sa dami ng mutation. Kaya, soup of the day. Narinig niya yun ni Jayumi Avery. Kaya napatanong siya mga kaibon, sabi niya, madami palang restrictions or limitations. Na kumbaga parang bawal pag ang intindi ko ang pagkakaintindi niya bawal yatang magkasa ng magkasa sa kung saan-saan. Okay. Lilinawin po natin mga kaibon hindi naman po bawal. Wala pong rules, wala pong manghuhuli sa inyo. Ibig sabihin ibon niyo yun lilinawin natin ibon niyo po yun. Kahit na ilang karga ang ipasok nyo sa ibon, 10, 20 karga, okay yun, bahala po kayo kung saan po kayo magiging masaya. Okay so nililinaw ko lang. Kaya lang, bakit tinawag ni Dirk Van den Abil na soup of the day? Kasi nga po mga kaibon, kapag nagkataon na gusto nyo nang magkaroon ng color project, halos lahat naman ngayon, sabihin na lang natin, easily 50% siguro ng mga mag-iibon, mapa Badgerigar yan, mapa African Lovebirds, may mga color project. O ngayon, pag nag-color project ka, paano mo ngayon magagamit kung karamihan ng mga materyales mo, soup of the day. Kaya nga nakakalito kasi soup of the day sa dami nung kinarga mo, sa dami nung pinagbangga-bangga mong mutation. Minsan, hindi lang minsan, siguro madalas, maganda lumalabas. Ang kinalabasan, kumbaga, parang ang ganda ng phenotype nito Parang ganda ng itsura nito so matutuwa ka ngayon, nakakatuwa pala tong soup of the day. Di ba? Paano nga? Paano kung mag-seryoso na kayo at mag-color project na kayo? Anong materyales ang makukuha nyo? Lalo na kung puro soup of the day karamihan ng mga palabas nyo. Di ngayon, yung iba nga, kaya nga natituition Ito pa, mga kaibon, another insight sa tanong ni Jayumi Avery. Kaya nga natituition dahil pag sinabing gusto ko magkaganito, parang pareho ng kulay nung ano mo, bro Parang pareho ng kulay mo dun sa flight sige nga, kunin ko nga yan. Ikakasa ko sa ganito. Not knowing, wala siyang kalam-alam na ang dami na palang karga ng ibon na yun. So kinasa niya dun sa gusto niyang isa pa, nakahawig. May lumabas ba? Malamang-lamang sa hindi, yung gusto niyang phenotype o yung color project na inaasahan niya, malamang sa hindi, hindi lumabas. Kasi nga, sa dami ng karga. And then, na-tuition ka. Napamahal ka na naman. Napamahal na budget mo, sayang pa oras mo. Lalo na kung inakay pa nung kinuha mo, di nag-anak yun, mga 8 months na to 10 months. Sayang yung 8 months mo, ang laki pa ng ginastos mo. Tuition na sa pera, tuition pa sa oras. Kaya, ang laging binabanggit nila Dirk at mga veterano na rin siguro, iwasan nyo pong magka-soup of the day. Lalo na kung wala kang record keeping kasi ang gulo nun. Hindi mo na alam kung ano kumarga ng kumarga. Chapsuy nga ang tawag natin dun di ba? Nakalimutan ko lang yung nagbanggit ng chapsuy. Dahil sa atin, mahilig tayo sa chapsuy. Chapsuyan ang dating ng materyales. Kaya, sa tanong ni Jayumi Avery, ito, restrictions or limitations na combinations of mutations sa algs. Hindi naman nire-restrict. Walang uhuli sa inyo kung anong man gawin nyo. Kaya nga lang, yun nga sinabi ko, pag magko-color project na kayo, sobra-sobrang kalituhan na abutin nyo. Lalo na kung ang record keeping nyo is wala or kung meron man, hindi ganun ka-accurate. Kaya napakalaga mga kaibon, na alam nyo kung ano yung pinagpaparis nyo at hindi lang basta-basta kung yung kulay na lumabas sa phenotype. Kaya yun, laging binabanggit ni Dirk, pag may soup of the day, sasabihin niya, hindi na natin malalaman yan. Kung ano ID niyan, manghuhula lang tayo. Chapsuy So, again hindi pinagbabawal, pero kung gusto niyo na magseryoso at may gusto ko yung palabasin, malamang iwasan niyo talaga yung mga yung sobrang daming karga. Kasi hindi niyo ma-ID ng maayos baka maging hindi pa, kumbaga mauwi sa hindi magandang pagkakaintindihan kasi bakit mo binenta sa akin to? Hindi naman lumabas yung gusto kong color project. Kasi nga kargado ng napakaraming mutation.
Again ha, walang masama. Pwede nyo gawin yun, pero yun nga, magko-color project na. Ayaw nating matuition. Ayun. Papakita pa natin itong mga nagagandahan niya bago natin. Ayun, no, di ba? Ayun, no. Pwede yung mini Avery naman, mga kaibon, no. O, di ba? Ayun, ang ganda naman ng markings ng spangle niya. 'Di ba very defined yung single factor na spangle? Oh, ito, power blue na ito. Ganda. Oh, ayan ha. Oh, wow. Teka, mas magandang kuha. Ayun. Naman. Ay mga kaibon ha. Basta may basihan sa color project mo, legit mong may papaliwanag. Thank you. Hasta la vista.